Magandang araw mga bata! Panibagong araw, panibagong aralin na naman ang inyong matututunan. Ako ang inyong virtual guro, ang pangalan ko ay Teacher Mayan, nakangiting bumabati at nagsasabing, "Have fun in Araling Panlipunan!" Tara na! Bago natin simulan ang ating aralin ay nais ko munang ihanda ninyo ang inyong mga kagamitang kakailanganin para sa inyong pag-aaral tulad ng module, panulat, at papel. Humanap din kayo ng isang maaliwalas at komportabling lugar sa loob ng inyong bahay upang maituon ang buong atensyon para sa ating leksyon. Ang leksyon na ito ay inihanda para sa asignaturang Araling Panlipunan ng ika-4 na baitang para sa matagumpay na pagkatuto at upang maging isang mahusay na mag-aaral. Sa nakaraang aralin ay natutuhan mo na ang bansang Pilipinas ay napapaligiran ng anyong lupa at anyong tubig. Nalaman mo rin ang iba't ibang yamang lupa at yamang tubig at naisa-isa ang mga mungkahing paraan ng wastong pangangasiwa ng likas na yaman. Ngayon naman ay tuklasin natin ang posibleng bunga ng wasto at hindi wastong pangangasiwa ng likas na yaman ng bansa. Kaya, tara na! Pagyamanin ang isipan sa mundo ng Araling Panlipunan. Masagana ang ating bansa sa mga likas na yaman. Mahalaga rin sa tao ang mga likas na yamang ito dahil pinagkukunan ng kabuhayan kaya nararapat na ang mga ito ay pangasiwaan at pangalagaan upang hindi masira at maubos agad. May impluwensya ang lokasyon, topografiya at yamang tao sa paggamit ng mga likas na yaman tungo sa pagkakaisa ng mga mamamayan sa bansa. Yumayaman ang isang bansa kung ang mamamayan ay nagkakaisa sa pangangalaga ng likas na yaman. Alam nyo ba na may kabuang lawak na 30 milyong ektarya ang lupain ng Pilipinas? May 15.88 million o 53% lamang ang nasa kategoryang pangkagubatan at ang natitirang 14.12 milyong ektarya o 46% ay tinatawag na alienable and disposable lands. Bukod sa natutuhan mong mga mungkahing paraan ng wastong pangangasiwa ng yamang lupa at yamang tubig sa nakaraang aralin, nararapat din na tayo ay makilahok sa mga programa o proyekto ng pamahalaan para sa kapaligiran at kalikasan tulad ng programang 5Rs. Ang programang 5Rs ay hango sa mga salitang reduce, reuse, recycle, repair at refuse. Sundin ang mga batas ukol sa pangangalaga ng kalikasan tulad ng paghiwa-hiwalay ng mga basura. Bilang mamamayang Pilipino at bilang ambag sa pangangasiwa sa kalikasan at mga likas na yaman, higit na mainam na isaisip na ang kapaligiran ay kaloob ng may kapal para sa atin. Atin itong ipamana ng nasa maayos na kalagayan. Ito ay isang paraan upang maipakita nating mga Pilipino hindi lamang ang pagmamahal sa bansa, kundi pati ang pagmamalasakit sa daigdig na ating ginagalawan. Ang matalinong pamamaraan ng pangangasiwa ng likas na yaman ay makatutulong upang mapanatili ang mga ito at mapakinabangan pa ng mga susunod na salinlahi. Ngunit, kumusta na kaya ang kalagayan ng kapaligiran? May 90% na pagkasunog ng mga kagubatan na nakakaapekto sa mga tropical forest ng bansa. May 80% na ang nawala sa orihinal na gubat ng buong mundo bunga ng deforestation ay kapabayaan ng mga tao. Bumababa ang dami ng freshwater ecosystems na natatagpuan sa mga lawa, ilog at dagat. May mga gawain ang mga tao na nakasisira sa likas na yaman ng bansa. Ano-ano kaya ang mga posibleng bunga ng hindi wastong pangangasiwa nito? Ang likas na yaman ang pangunahing pinanggagalingan ng ikinabubuhay ng mga tao. Isa ito sa salig sa pagkakaroon ng maunlad at masaganang kabuhayan ng isang lugar. Tinutugunan nito ang ilang pangangailangan ng mga mamamayang nakatira dito. Ano-ano nga ba ang mga posibleng bunga ng mga hindi wastong pangangasiwa ng likas na yaman? Una na rito ay walang habag na pagputol ng mga punong kahoy sa kagubatan.
Mahalaga ang mga puno sa ating kapaligiran sapagkat dito natin makukuha ang ating mga pangangailangan gaya ng pagkain, kagamitan at nagsisilbing tagapagbigay ng malinis na hangin. Ito ay nagsisilbing tirahan ng ibang hayop at nakatutulong sa pagpigil ng landslide at pagbaha dahil sa mga ugat nito. Ngunit ang mga mapagsamantalang illegal loggers ay walang habag na pinuputol ang mga puno para sa kanilang kapakanan. Pangalawang hindi wastong pangangasiwa ng likas na yaman ay ang pagkakaingin. Kaingin ang tawag sa pagsasaka ng walang patubig sa mataas na lupain. Malimit ito ngayong mangyari sa kabundukan at nagiging sanhi ng malawakang pagputol at pagsusunog ng kagubatan. Ang pangatlo ay ang pagtatapon ng basura sa mga katubigan. May mga nakalalasong produkto ang bawat kabahayan. Ang mga lumang lalagyan ng kemikal, plastik, lumang basyo ng mga produkto, mga lata at iba pa na hindi tama ang pagtatapon ay posibleng makapagbigay ng perwisyo sa buhay ng tao. Pang-apat, pagtatapon ng mga pagawaan o pabrika ng kanilang dumi sa katubigan. Ang polusyon sa tubig ay ang kontaminasyon ng mga katawan ng tubig, kadalasan bilang resulta ng mga gawain ng tao at mga pabrika. Panglima, paggamit ng maling paraan sa paghuhuli ng isda at iba pang yamang dagat. Ang hindi mapanatag na pangingisda ay nakasisira ng coral reefs at ecosystem sa ilalim ng dagat. Ang paggamit ng pinong net ay nakasasama sa mga maliliit na isda at mga nganib na maubos ang yamang dagat kung ito'y ipagpapatuloy. Pang-anim ay ang pagmimina. Ang pagmimina ay prosesong paghuhukay at pagkuha ng mga bagay mula sa lupa. Ang pagmimina ng mga bagay mula sa lupa ay tinatawag na ekstraksyon, paghango o paghugot ng mineral mula sa lupa. Ang iligal na pagmimina sa ating bansa ay perwisyo sa inang kalikasan. Hindi masusukat ang pinsalang dulot nito lalo na sa mga naninirahan sa mga lugar na may irresponsableng pagmimina. Ang lahat ng hindi wastong pangangasiwa ng likas na yaman ay nakakaapekto sa buhay ng tao. Kaya bilang mamayang Pilipino at bilang ambag sa pangangasiwa sa kalikasan at mga likas na yaman, higit na mainam na isaisip na ang kapaligiran ay kaloob ng may kapal para sa atin. Natapos na ang ating talakayan. Ngayon naman ay oras na para sagutin natin ang mga gawain. Bibigyan kita ng tig 5 segundo upang sagutin ang bawat item. Gawain 1. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Magtanim ng mga puno at halaman. Ang mga pinutol na puno ay dapat palitan ng mga bagong punla o tanim. Pangalawang bilang, huwag gumamit ng nakasasamang kemikal sa pananim. Pangatlo, huwag saktan, huliin o patayin ang mga hayop sa kagubatan at kabundukan, lalo na ang mga endangered species o mga hayop na malapit nang maubos. Pang-apat, gumamit ng dinamita sa pangingisda. Pang-5, magtatayo ng tahanan sa ibabaw at tabi ng mga ilog at estero. Kung tapos ka na ay maaari mo nang tingnan ang mga tamang sagot base sa makikita mo sa iyong screen. Nakuha mo bang lahat ang tamang sagot? Magaling! Ngayon ay handa ka na upang sagutin ang pangalawang gawain. Bibigyan kita ng 1 minuto upang gawin ang gawain 2. Maaari mo ring i-pause ang video kung kinakailangan mo pa ng mas mahabang oras. Basahin at pag-aralan ang sumusunod na pahayag sa kahon. Kopyahin at isulat sa hugis puso ang wastong pangangasiwa ng likas na yaman at isulat naman sa loob ng bilog ang hindi wasto.
mahusay. Batid kong ikaw ay nakasusunod sa ating aralin. Para naman sa pangatlong gawain, maglista ng maaring bunga ng wasto at di wastong pangangasiwa ng likas na yaman. Maaari mo ring i-pause itong video kung kinakailangan mo pa ng mas mahabang oras. Masaya ako na natapos mo na ang mga pagsusuring gawain. Isa kang magaling na bata. Ngayon naman ay humanda para sa huling pagtataya. Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang titik ng wastong sagot sa iyong sagutang papel. Natapos mo na ang araling ito. Binabati kita. Napakagaling mo! Umaasa akong ikaw ay may natutunan sa ating aralin ngayong araw. Tandaan, kung ihahambing ang Pilipinas sa iba pang mga bansa, tayo ay lubos na pinagpala dahil tayo ay mayaman sa likas na yaman at magagaling ang yamang tao. Sana lang ay gamitin ang kagalingan sa pangangasiwa ng likas na yaman sa tamang pamamaraan. Muli, ako ang inyong virtual guro, Teacher Mayan, nakangiting bumabati at nagsasabing, have fun in Araling Panlipunan! Maraming salamat! Bye!